iyakan. At nasaktan si Torre, mga kababayan, nung tawagin siyang unggoy ni Baste Duterte. Nagdrama talaga, mga kababayan, si Torrimao. Sa harap ng kanyang mga tauhan, matapos ang kanyang resounding victory, mga kababayan. Dahil bigla siyang nanalo nang walang kalaban. Shadow boxing ang kinalalabasan. Ngayon, mga kababayan, apparently, nasasaktan pala si Torre kapag kukutsain ang kanyang itsura, mga kababayan. And this time, tinawag siyang unggoy ni Baste Duterte. Dati na rin siya tinawag na pangit ni Baste. Pangit dahil pangit ang ugali. Ngayon, mukhang magsasampa ng kaso si Torrimao, mga kababayan. Pinapakilos pa niya ang kanyang, ano ba yun? ACG? Anti-Cyber-Bullying Group? What? Dahil nabubully daw si Torrimao, mga kababayan. Tinawag siyang unggoy ni Baste. Ay nako, sige kasuhan mo. Go ahead, Torre, kasuhan mo. Isang ebidensya lang ang dadalhin ni Baste. Isang litrato lang ni Torre, mga kababayan. Ipapakita niya sa judge. Judge, ano masasabi nyo? Wala mang sasabihin ng judge, mga kababayan. Mayroon kang pinaghuhugutan. Nung sinabi mong unggoy, itong si Manong Torre. Panoorin nyo po, ha? This case, hindi tayo magpapabuli. Hindi tayo nagpapabuli. Ang number one bully, mga kababayan. Hindi magpapabuli. Ikaw nga ang bully dyan, animal ka. Baka nakakalimutan mo ang ginawa mo kay Tatay Digong, ha? Kakalad ka rin ko yan. Napaka-bully, mga kababayan, sa makatuwid. Ang tawag nga sa'yo ng amo mong si John Vic, DILG secretary, ay bulldog. Tapos yan, pangiti-ngiti ka, tinawag kang aso. Bulldog. Gayon din yun, mga kababayan. Same lang din yung tinawag siyang unggoy ni Baste. Hindi daw siya magpapabuli. Ang bully, mga kababayan, kapag nabully, yan, iyakan. Typical na reaksyon ng isang bully, mga kababayan. Bilang inyong Chief of the Philippine National Police. Ito na siguro, mga kababayan, sa tingin natin ang pinaka walang kwenta, pinaka unprofessional na naging Chief PNP, mga kababayan. Yung ginawa nga lang niyang stunt doon sa boxing, mga kababayan, na wala siyang kalaban. Alam niya nga, si Baste papuntang Singapore, papansin. Ang mga accomplishment, mga kababayan, puro kababuyan, kabalastugan. What do you expect? Ang nag-appoint sa kanya, isa ding, alam nyo na. Hindi ko papayagan na tayo ay binubuli ng ganyan-ganyan lamang. So, anong gagawin mo? Kasi, sige, kasuhan mo si Baste. Sasabihin ng judge. Dito sa Laming Torre, tingnan mo. Ikaw na husga. Sino man sila at ano man ang status nila. Especially the name calling. So, anong paki mo kung tawagin kang unggoy ni Baste? Kasuhan mo si Baste. Di natin papayagan yan. Tawagin tayong unggoy. Hoy, Torre, ikaw lang ang tinawag na unggoy. Wag mo sabing tawagin tayong unggoy. Ikaw lang ang unggoy na tinawag. Hindi po pwede yan. Tinawag ka na nga Tapos na. Monkey ka na daw, sabi ni Baste. Gusto pang bugbugin ni Baste, mga kababayan, yung unggoy. Ewan na natin, si Torre ba yun? O baka nag-assume lang siya, mga kababayan, na siya yung unggoy. Inamin mo? Ang sabi ni Baste, matagal na akong gusto makagulpi ng unggoy. Hindi naman siya sinabi Torre, si Torre yung unggoy. Na direkta, para sa kanya, mga kababayan, siya yung unggoy. Ikaw ang nagsasabing unggoy sa sarili mo. Tayo ay Pilipino. Tayo ay tao. Tayo ay Huwag mo kami idamay, Torre. Ikaw lang ang sinabihang unggoy. Hindi naman kami sinabihang unggoy Gayon pa man, mukhang effective, mga kababayan, etong tirada ni Baste dito kay Torre. Apparently, parang may unresolved childhood issue itong si Torre, mga kababayan. Dahil nasasaktan siya kapag pinupuna ang kanyang kagawpuhan na lang Sige, baka madaway tayo sa kanyang natatanging ganda. Diwata. Kapag nasasabihang pangit, mga kababayan, nagagalit. Bakit ka naman magagalit? Tawaging pangit, mas matutuwa pa ako dyan. Totoo naman, pangit. Ganyan, Ganyan, chill lang. Ito, mga kababayan, nagagalit. Tawaging unggoy. Kapag professional ka talaga, sasabihin mong, hindi na ako papatol dyan dahil yan. Tirada lang yan ng parang bata. Ito, mga kababayan, kakasuhan. Cyberbullying, i-invoke natin ang mga ating mga
Diyos ko, parang gagamit na naman ang kanyang pwersa mga kababayan para gipitin yung tumawag sa kanyang unggoy. Both. Sa tingin natin, mayroon itong unresolved na childhood issues mga kababayan. Ito siguro yung bata dati mga kababayan no, na insecure sa kanyang itsura, sarili. Na andun lang sa tabi mga kababayan, balang araw sisikat din ako. Kaya ngayon mga kababayan, di ba? Parang uhaw na uhaw sa atensyon itong si Tori. Gusto niya mga kababayan, laging may camera na tutok sa kanya. Di ba? Papansin. Dahil hindi niya na-fulfill mga kababayan yung hinahanap niyang atensyon noong kabataan niya. Ngayon makukuha mga kababayan. Kaya nagpapansin mga kababayan and then insecure yan sa kanyang itsura. Sigurado tayo. Nasasaktan siya kung tinawag na unggoy at swangit. Uy! Ganyan mga klase, mga immature pa yan mga kababayan. Grow up, Tore. Grow up. At your age, insecure ka pa rin sa pagiging ganyang itsura mo. Ganyang edad ba kababayan, wala na tayong paki sa itsura natin. As long as namumuhay ka ng matiwasay at tama. Pero ang gawain nito mga kababayan hindi tama. Patong-patong nga ang kaso nito. Humala ito mga kababayan. Hindi ka lang tatawaging unggoy, kundi nakakulong na unggoy ang tawag sa'yo kapag si Sara Duterte na ang Pangulo. Physical bullying at online bullying. Right now, our ACG. ACG, Anti-Cyberbullying Group. Mausta, tama ba yan? In-invoke na niya. Are investigating. Investigahan mo! Isang litrato lang, sapat na ebidensya mga kababayan siguro. Sizable number of Sige! Mga bullying vloggers. cases. Mga vloggers na naman yan. Ungas ba ito mga kababayan? Alam ba niya na ang anti-bullying law ay applicable lang yan sa mga estudyante? Estudyante ka ba? Online. Blackmail. Blackmail? So binlackmail ka ba? Paano siya na-blackmail mga kababayan? Sige kung hindi ka makikipagsuntukan sa akin, tatawagin kitang unggoy. Yan ba ang blackmail? And many other crimes perpetrated on the cyberspace. Ay, nako. I want to... Eto, kakalimutan nila mga kababayan ang habulin ng totoong mga kriminal. Eto na, nagsabing unggoy sa kanya. Eto na siguro tutugisin nila mga kababayan. 3-minute response, yung lahat ng nagsabing unggoy sa akin, huhulihin yan ba? Unggoy ka nga kung ganon, ng ugali. Hindi lang naman itsura mga kababayan yung ibig sabihin ng unggoy. Diba? Tawagin, unggoy ka. Diba? Kadalasan, nasasabi yan mga kababayan, unggoy ka dahil unggoy, monkey business. Kaya nga tinatawag na monkey business, unggoy ang ugali. Yung parang rililing. Pero pagdating dito kay Tori mga kababayan, dinibdib niya dahil sa itsura daw mga kababayan, ang feeling niya, ang pagka-unggoy na tawag sa kanya. Focus on bullying. Bullying ay isa sa mga nakakasira ng pag-grow ng ating mga bata. Hindi ka lang, bata ka ba? Feeling bata lang siguro mga kababayan. Baka bumalik sa pagkabata. Ng mga kabataan. Diba? Walang mature na pag-iisip mga kababayan. Yung ginawa niyang instant na boxing. Shadow boxing. Wala siyang kalaban. Tapos, with all the spotlight mga kababayan, para talaga si Rambo. Woo! Rocky Balboa. May music pa. At sa mga matatanda naman, ang mga nabubuli, ang iilan sa kanila, yan nga. Nasisira ang buhay. Matagal na sira. Ikaw, eto makapal ang mukha pero balat sibuyas mga kababayan. Ang isang mature na pag-iisip na tao mga kababayan, matured person, grown up. Ipagpipikit balikat lang yan sa tatawagin kang unggoy. Kahit pa tatawagin kang Diablo, diba? Dati sinasabi nila kay PRRD, Dutertemonyo, demonyo, diktador, mamamatay tao. Wala lang. Ito mga kababayan, tinawag ang unggoy, iyakan. Ang iba nagpapakamatay. Huwag ka magpakamatay ha, dahil ipapakulong ka pa kapag naupo na si Bibi Sara. Huwag muna. Duwata Tore. Pakyaw. So ano masasabi niya dito mga kababayan na nagdrama si Tore ng tinawag na unggoy ni Baste? Post your comments below.